Isama po natin sa ating mga panalangin at intensyon sa banal na Santa Misa ang mga sumusunod. Para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Bruza Family, Antonio Castañeda, Jerry Champo, Doktora Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, at Simbahan Family. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rowena Ramos, Raymond Damiles, at Antonio Mendoza. Para sa tanging kahilingan nina Pablo Virgilio S. Cardinal David, Vom, Anas Lechon House, Gina Morales Reyes, at Esther Javier. Para sa nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal na sina Michael and Monalisa Brusa. Para sa kaluluwa nina Holy Father Pope Francis, Lorenzo Yudomlao, Pilar Rodriguez Lucas, Efren Castañeda, Leonardo R. Abeleda, Elena P. Garde de Vega, Nicholson S. Abeleda, Angel Sihupo Sr., Lydia Galang Sihupo, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Pizon, Alfredo Pizon, Belia Querol, Lourdes Yupanco Sare, Denisa Barbon Makiling, Benjamin Calauran, Nina Gaza Robles, Alicia Villanueva Cruz, Concepcion and Manuel Malaito Jr., Luisito Baranda, Ernesto Malyari, Leopoldo Olais Abarientos, Leonino Ros Cruz Abarientos, Delphine Jack Escanio Cruz, Alfonso Buhain Cruz, Esperanza Macaspat, G.B.M. Arriesgado, Roberta Añonuevo, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikinagagalak po namin ang iyong pagkikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ngayon po ay ikatlong araw ng ating simbang gabi. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Angelo Ahero.
Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating simbang gabi. Sa ating mabuting balita, maririnig natin ang pagpapahayag ng anghel sa panaginip ng ating dakilang si San Jose, ang ama sa turing ng ating Panginoong Hesus. Pinahayag ng anghel kay San Jose ang plano ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagdadalang tao ni Maria. Hari nawa sa ating mga buhay ay magkaroon tayo ng matibay na desisyon na piliin ang maging mabuti ayon din sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating pagkakasala upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, na at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Isang hari sa buong karunungang maghahari. Paiiralin niya ang buong lupain, ang batas at katarungan. Magiging matiwasay sa Juda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid.
Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga, at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong hari, humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya lamang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila matutulog upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla, ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David,
Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagtihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsilpo ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mari bang pakibati ang inyong katabi at gisingin na rin ng isang magandang umaga. Tayo ho ngayon ay nasa 3 araw na ng simbang gabi. At sa aking pagninilay, nais kong simulan ito sa pamamagitan ng pagkilala sa isang tao, no, na kamakailan ay ginawaran o tumanggap ng tinatawag nilang Ramon Magsaysay Award. Isang pari ang tumanggap nito ng prestigyosong award na ito na kumikilala sa mga taong nagtataguyod ng kapakanan at karapatang pantao sa ating lipunan. Marahil kilala niyo na ho ang aking taong tinutukoy. Siya ay walang iba kung hindi si Father Flavi Villanueva, isang paring SVD. Binigyan siya ng ganitong award sapagkat kinilala ang kanyang ginawang pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng isinagawang war on drugs ng nagdaang administrasyon. Nakilala ang paring ito sapagkat isa siya sa mga taong nanindigan sa panahon na kung saan ang ginagawang solusyon sa kahirapan at mga problema ng ating lipunan ay walang iba kung hindi kamatayan. Kinilala ang taong ito, ang paring ito, sapagkat siya ay nanindigan para sa buhay sa panahon na kung saan ang ginagawang madaling solusyon para sa mga itinuturing na salot ng lipunan ay kamatayan. Ngayong kinilala si Father Flavi at tumanggap ng parangal sa kanyang advokasya, may mga tao naman na naghahangad na sirain ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pag-uungkat sa kanyang nakaraan. May mga tao na bumabatikos ngayon kay Father Flavi sapagkat kaya raw niya nagagawa ang mga ito, ang tulungan ang mga naapektuhan sa war on drugs dahil siya mismo
ay isang drug addict. At dahil dito, nagsimula na ang iba't ibang mga paratang, akusasyon, hindi lamang sa katauhan ni Father Flavi, kahit pati mismo sa ating simbahan. Na marumi ang simbahan dahil tumatanggap raw ng mga salot ng mga adik, na ang simbahan daw ay simbahan ng mga durugista at kung ano-ano pang paninira. Marahil alam nyo ang tinutukoy ko. Tumingin lamang kayo sa social media, sa mga balita tungkol sa award na tinanggap ni Father Flavi, at malamang sa malamang makikita nyo ang mga pambabatikos at paninirang ginagawa sa kanya at sa ating simbahan. Pero mga kapatid, hindi naman tinago ni Father Flavi ang kanyang nakaraan, ang kanyang kahinaan, na minsan siya'y nalulong sa masamang bisyo. Ngunit dahil may mga taong sumuporta at naniwala sa kanya, siya ay nakapagbagong buhay. Pinatunayan ni Father Flavi na hindi solusyon ang kamatayan sa problemang lumalaganap sa issue ng masamang bisyo. Na ang solusyon, mga kapatid, ay hindi pagpatay, ngunit pagsuporta at pagtitiwala sa mga tao sa kakayahan nilang magbagong buhay. Kaya nga nang si Father Flavi ay nakapagbagong buhay, naging matibay ang kanyang desisyon na maglingkod sa Diyos at sa mga taong may katulad niyang pinagdaanan. Kaya nga naitatag niya ang Arnold Jansen Kalinga Center sa May Tayuman para sa mga tao na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa issue ng droga. Isang pamayanan na tumutulong at naniniwala na ang isang tao ay kayang magbago. O kung maaaring binago na siya ng droga, ay akayin at samahan at damayan. Mga kapatid, ngayong ikatlong araw ng ating simbang gabi, hindi tayo nalalayo sa karanasan ng paring ito, sa karanasan ni Father Flavi. Sa ating mga buhay, may dala-dala tayong mga kasalanan at pagkakamali sa ating nakaraan. We attend today this simbang gabi. And as we bring ourselves in this Mass, we are also carrying within ourselves our deepest secrets, our sinfulness, our failings that no one else knows. Ang pagkakaiba lamang natin kay Father Flavi, magaling tayong magtago. Ayaw nating ipakita sa iba. Dahil kapag pinakita natin sa iba ang ating kahinaan, natatakot tayo
nahusgahan tayo nila. Marahil ang iba sa atin ay minumulto ng kanilang mga maling desisyon, mga kahinaan at pagkakasala, na para bang wala na tayong kakayahang maging mabuti sapagkat tayo ay may bahid ng pagkakasala at kamalian. At kahit anong gawin nating tama, huhusgahan tayo dahil sa pagkakamali na nagawa natin sa nakaraan. Mga kapatid, ang mundong kinagagalawan natin, ang sanlibutang kinabibilangan natin, ay lagi tayong huhusgahan ayon sa ating pagkakamali. Kahit na marami ka ng narating, kahit marami ka ng nakamit, kahit marami ka ng awards, isang pagkakamali mo lang, babagsak at babagsak ka sa mundong kinagagalawan natin. Ngunit bilang mga Kristiyano, paalala sa atin ngayong araw na hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos sa ating pagkakamali. Na nagpupunta kayo ngayon sa simbang gabing ito, sa simbahang ito ng San Bartolome, na hindi kayo hinuhusgahan ng Diyos sa inyong tinatagong kasalanan at mga kahinaan. Dahil mga kapatid, ngayon sa banal na misang ito at sa bawat yugto ng inyong buhay, pinagmamasdan kayo ng Diyos ng may pag-asa at pagmamahal. Sa misang ito at sa bawat yugto ng inyong buhay, pinagmamasdan kayo ng Diyos ng may pag-asa at pagmamahal. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paanong ang isang maling akala, ang isang pagkakamali ay maaaring maging isang pagkakataon upang matuklasan ang kalooban ng Diyos. Kung naging makasarili si San Jose, siguro sinukuan niya na si Maria. Sinukuan niya na ang batang si Jesus. Ngunit dahil si Jose ay isang matuwid na tao, alam niya na ang isang pagkakamali ay hindi dahilan upang sumuko sa buhay. Hindi dahilan ang isang pagkakamali. Kahit ang paulit-ulit nating pagkakamali na sumuko sa buhay, hindi ito magiging dahilan. Kaya naman siya'y kinalugdan ng Diyos at nabuksan ang kanyang kalooban upang ipagpatuloy ang plano ng Diyos para sa sanlibutan. Si Father Flavi, sa kabila ng kanyang kahinaan at pagkakasala, at siguro hanggang ngayon may dala-dala siyang mga kahinaan at pagkakasala sa kanyang buhay, ay isang tao na pinili ang hindi magpadaig sa kanyang kahinaan at patuloy na pagkakasala. Sapagkat alam ni Father Flavi
na may Diyos na hindi rin nagpadaig sa kahinaan ng tao, na may Diyos na patuloy na naniniwala sa kabutihan ng tao, at may Diyos na naniniwala na kayang piliin ng tao ang maging mabuti. Naniniwala ang Diyos sa atin na kaya nating piliing maging mabuti araw-araw sa kabila ng ating nakaraan, anuman ang ating nagawa, pagkakasala o pagkakamali. Kaya sa darating na Kapaskuhan, mga kapatid, turuan sana natin ang ating mga puso. Turuan natin na huwag magpadikta at mabuhay sa nakaraan at kasalanan. Turuan natin ang ating mga sarili na piliin ang kabutihan, dahil may Diyos na hindi sumuko at patuloy na naniniwala na kaya natin itong piliin. Mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ngayong 3 araw ng Simbang Gabi. Pinagmamasdan ka ng Diyos ng may pag-asa at pagmamahal. Pinagmamasdan ka ng Diyos sa bawat yugto ng iyong buhay na naniniwala siya na pipiliin mo at may kakayahan ka na piliing maging mabuti gaya ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanmay hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itulaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas sa pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama, naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa
at pananampalatayang tulad ng kay San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan at kahilingang inialay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang ganan. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kanugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating buhay, sikapin natin na piliin ang maging mabuti. Kaya hilingin natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Jesus. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kami maintulot sa tukso, at iadiyang mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
isinuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsidayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsupo ang lahat para sa ilang paalaala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio. Meron po tayong ipinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaaring ninyo itong ihulog sa gusto o ibigay sa opisina ng ating parokya. Meron po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya o sa labas ng ating simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Paslit sa darating na Disyembre 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags, at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa mga naghandog ng alay ngayong ikatlong araw ng simbang gabi. Sa ika-4 na araw ng ating simbang gabi, ang ating pong iaalay ay corn pig na maaari ninyo pong ihandog sa offertory. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mapagmahal at maaway nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.